Si Patience ay may kakaibang ugali na nagsisilbing isang hamon para sa kanya sa pakikipag-ugnayan sa mga tao. Kahit na siya ay gumagamit ng mga script para sa mga tawag sa telepono, patuloy pa rin ang kanyang mga paghihirap sa pakikipag-usap. Makikita dito na ang kanyang pakikisalamuha sa ibang tao ay hindi kasing dali gaya ng sa iba. Bilang isang record archivist sa police department, ang kanyang trabaho ay hindi nangangailangan ng madalas na pakikipag-ugnayan na maaaring nagbigay sa kanya ng oras upang mag-isip at mag-analyze ng mga kaso. Sa kanyang papel, siya ay nahahantad sa mga misteryosong pangyayari na nagdadala sa kanya sa isang mundo ng investigasyon at pagkakaalam. Ang pagkakaibigan nila ni Bea, ang detective, ay nagbukas ng pinto sa mas malalim na pagsusuri ng mga kasong kanilang pinagtutuunan ng pansin. Ang kanilang pagsasama ay hindi lamang nagresulta sa paglutas ng mga kaso, kundi nagbigay diin din sa halaga ng pagtutulungan sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba. Isang pangunahing elemento sa kanilang pagsisiyasat ay ang posibilidad ng pagkakaapekto ng isang nakakalason na substansya na kilala bilang scopolamine. Ang substansyang ito ay nagdudulot ng pagkalimot at hindi makontrol na pag-ugali, isang aspeto na nagbibigay ng masalimuot na konteksto sa mga pangyayari. Sa kabila ng kanyang takot sa mga nakapagsasalitang sitwasyon, ang batang babae ay patuloy na umaasam na makapag-ambag sa lipunan. Ang kanyang mga pagsubok ay nagiging simbolo ng kanyang determinasyon, na nagpapakita na kahit sa likod ng takot, may pag-asa pa rin sa pagbabago. Makikita ang mga palatandaan ng isang masalimuot na sitwasyon sa likod ng mga pagkamatay na umaabot mula sa mga isyu, sa pag-ugali hanggang sa mga nakaraang karanasan ng mga biktima. Ang pagsusuri ng mga koneksyon sa pagitan ng mga biktima ay naging isang mahalagang bahagi ng investigasyon, na nagbigay ng mas malalim na pagsilip sa kanilang mga pinagdaraanan. Ang karakter na si Bea ay isang mahalagang bahagi ng kwento, na nagsisilbing mapagkalingang tao, na tumutulong sa batang may autism na ipahayag ang kanyang mga saloobin. Sa kanyang mga pagkilos, unti-unti nitong nabuksan ang puso ng batang babae, na nag-aambag sa kanyang pag-unlad. Isang mahalagang aspeto sa kwento ay ang koneksyon ng batang babae sa kanyang pamilya, na nagbigay ng konteksto sa kanyang mga alaala at pag-ugal. Ang impluwensya ng kanyang mga magulang sa kanyang buhay ay nagbigay liwanag sa mga dahilan sa likod ng kanyang mga pagkilos. Ang pag-usbong ng interes ng batang babae sa mga puzzle at misteryo ay nagpapakita ng kanyang kakayahan sa analisis. Ang kanyang likas na talino sa pag-solve ng mga problema ay naging susi sa pag-unravel ng kaso, na nagsisilbing patunay ng kanyang katalinuhan. Sa pag-usisa ng mga detalye, natuklasan na ang pangalan ni Cooper ay hindi totoo at siya ay may nakaraang kaso ng trafficking. Ang bagong impormasyong ito ay nagbigay diin sa kanyang posibilidad bilang suspect, na nagmula sa malalim na pagsusuri ng kanyang nakaraan. Ang hacker na kasintahan ng presidente ng Support Association ay nakakuha ng mahahalagang impormasyon mula sa server ng kumpanya na naglalaman ng listahan ng mga taong naglakbay abroad. Ang ebidensyang ito ay nagbigay ng bagong pananaw sa investigasyon, na nagbukas ng pinto sa mga bagong teorya. Sa eksena ng krimen, isang fingerprint ang natagpuan na nagdala sa kanila kay Maya, isang cleaning staff. Ang bagong lead na ito ay nag-ugnay sa kanya sa mga biktima, na nagbigay daan sa mas malalim na investigasyon sa kanyang papel sa mga pangyayari. Isang aparador ang natagpuan na naglalaman ng mga sigarilyo at isang kahon ng pusporo na may dugo, na nagbigay ng mahalagang ebidensya sa investigasyon. Ang aparador ay itinuring na isang altar sa relihiyong Sanya, na tumutukoy sa mga tradisyonal na aspeto ng lokal na kultura. Ang biktima, isang 28 taong gulang na mananaliksik, ay pinaghinalaan noon ng smuggling ng mga fossil, na nagbigay ng matibay na motibo sa mga posibleng salarin. Ang kanyang ex-boyfriend ay may direktang kinalaman sa isyong ito, na nagbigay diin sa kanyang kahalagahan sa kwento. Ipinakilala ang konsepto ng water testing upang matukoy ang lokasyon ng pagkamatay, na nagpatunay na ang biktima ay talagang namatay sa pagkalunod. Ang mga resulta ng autopsy ay nagpapatunay ng pagkamatay mula sa pulmonary edema, na nagbigay ng mas malinaw na pananaw sa sanhi ng kanyang pagkamatay. Natuklasan ni Patience ang isang mahalagang impormasyon mula sa mga dokumento, na nagbigay liwanag sa tunay na sanhi ng pagkamatay ng biktima. Ang mga detalyeng ito ay nagmula sa mga ulat ng akademikong pag-aaral, na nagbigay diin sa kanyang kakayahan bilang isang investigator. Pinatunayan ng mga pagsubok sa tubig sa mga baga ng biktima na siya ay nalunod, na nagbigay daan sa pagtukoy sa lokasyon ng kanyang pagkamatay. Ang lugar na Muscle Quarry ay naging sentro ng investigasyon, na nagbigay ng bagong direksyon sa kanilang mga pagsisiyasat. Sa huli, ang direktor ng museo ay nahuli matapos malaman na siya ang tunay na may sala sa pagkamatay ng biktima, na nagresulta sa kanyang pagkakulong. Ang kanyang pagnanakaw ng mga ideya ay nagbigay diin sa mga isyu ng integridad sa akademya, na nagbukas ng mga tanong tungkol sa etika at responsibilidad sa larangan ng pananaliksik.